Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Dating Senador Bong Revilla, hindi bibigyan ng VIP treatment habang nakakulong sa Quezon City Jail ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Pero bagshot ni Revilla, ayaw ilabas ng PNP. Doble dagok naman sa mga motorista. Dagdag singil sa toll sa NLEX, sumabay pa sa malaking taas presyo sa gasolina. Mga taga-Albay na perwisyo ng pagmulan ng abo mula sa nag-aalborotong Bulkang Mayon. News 5 Exclusive. Dating PNP Chief Nicolas Torre, tatakbo sa 2028? Anong posisyon kaya? Eto na nga, Miss Universe 2018 Catriona Gray in her artista era na. Kulong na naman si dating Senador Bong Revilla na iniuugnay ngayon sa isang ghost flood control project. Mula Camp Crame, dinala na kanina sa Sandigan Bayan si Revilla matapos sumuko sa PNP. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, nasaan na ngayon si dating Senador Revilla? Guys. Julius Cheryl, simulan ko muna sa mainit na kanin at ginisang pechay. Ang ulam ngayong gabi sa hapunan ng dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado na nakakulong sa New Quezon City Jail Male Dormitory dito sa Payatas. Pero para sa legal counsel ng dating senador, dapat isaalang-alang ng korte ang kanyang seguridad sa pasilidad na ito ng BJMP. Kaya sa musyon ng mga abogado ni Revilla, dapat raw o mas mabuti na lang ibalik siya sa PNP facility. Ramdam ang pagkabalisa ni dating Senador Bong Revilla nang dumating sa Sandigan Bayan pasado alas 10 ng umaga kanina. Halos hindi mapaghiwalay si Revilla at ang kanyang may bahay na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado. Bantay sarado si Revilla ng mga tauhan ng PNP-CIDG. Kusa siyang sumuko sa headquarters ng CIDG sa Camp Crame pasado alas 9 kagabi. Pagdating sa CIDG, dumaan si Revilla sa standard booking procedure tulad ng isang ordinaryong detainee. Kinuhanan siya ng fingerprints at mugshot pero di tulad ng sa mga karaniwang aresto. Hindi naglabas ang PNP ng anumang litrato. Sumailalim din si Revilla sa medical exam para masuri ang kondisyon ng kanyang pangangatawan. Alam mo naman, action star si sir, kaya very fit po siya. Kinaumagahan, mismong si DILG Secretary John Vic Remulla ang naghatid kay Revilla sa Sandigan Bayan. He called me last night at mga 8 o'clock nung lumabas yung iwaran. Sabi ko mag-surrender na siya peacefully. So pumunta siya sa CIDG. Non-bailable o walang piyansa ang kasong malversation of public funds through falsification of public documents na kinakaharap ni Revilla. Kaugnay ito sa umano'y 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Kapwa akusado ni Revilla ang 6 na iba pang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, kabilang sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Full support sa dating senador ang mga anak na sina Agimat Party List Representative Brian Revilla at Cavite 1st District Representative Jolo Revilla. Bago dalhin sa Payatas, nagpiyansa muna ng 90,000 pesos para naman sa kasong graft sa 4th Division ng Sandigan Bayan si Revilla. Umiiwas sa pagbibigay ng komento sa media si Revilla pero kalaunan nag-iwan siya ng maikling mensahe sa mga taga-suporta. Maraming salamat. Julius Cheryl, sa Biyernes, January 23, ang arraignment ni Revilla sa Sandigan Bayan at isasabay na rin dyan, diringgin ang motion to transfer ng kanyang kampo na ibalik siya sa PNP Custodial Facility. Pero ayon sa Sandigan Bayan, nauna nang nagsumite ng liham si Acting Police Chief Jose Melencio Nartate sa korte dahil nga sa dagdag gastos at dagdag na seguridad kung sakalin doon man idetene ang dating senador. Kanina
nakapanayam din natin ang spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology ay sasailalim pa sa 7-day medical quarantine si Revilla at ang kanyang mga kapwa-akusado na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at dalawa pang ibang opisyal ng DPWH. Magkakasama silang ika-quarantine at may posibilidad na after ng 7-day quarantine, ilalabas na sila sa general population at pwedeng magkakasama sila sa iisang selda o magkakahiwalay. Ayon sa BJMP, nasa higit 3,000 ang mga PDL o persons deprived of liberty dito mismo sa New Quezon City Jail sa May Payatas. Balik sa inyo. Gio, nakita mo na ba ang magiging selda ni dating Senador Bong Revilla? Ano ba ang magiging itsura nito? Sa ngayon, wala pang ipinapakitang mga larawan o video ang BJMP sa media dahil kailangan pa ng clearance nito mula sa Department of Interior and Local Government. Pero matatandaan nitong Oktubre ay pinakita na ni SILG o Interior Secretary John Vic Remulla ang mga posibleng selda kung saan pwedeng ikulong ang mga sangkot sa mga proyekto kontra baha ng gobyerno. Julius. Maraming salamat, Gio Robles. Dapat daw tularan ng mga pugante at iba pang akusado ang pagsuko ni dating Senator Bong Revilla ayon yan sa PNP. Sabi naman ni Revilla, parang walang due process ang paglabas ng arrest warrant niya. Live mula sa Camp Crame, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Brian, anong update dyan? Cheryl, nasa kustudiya na ng mga otoridad yung 6 sa 7 mga akusado kaugnay sa sinasabing Ghost Flood Control Project sa may Pandi, Bulacan. Kabilang na nga dyan si dating Senador Bong Revilla na sumuko dito sa Campo Crame kagabi. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Walang due process ang hinaing ni dating Senador Bong Revilla sa kanyang Facebook Live kagabi. Kasunod yan ang inilabas na warrant of arrest ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng maanumalyang flood control scandal sa Bulacan. Hindi ko po may paliwanag kung ano nararamdaman ko sa totoo lang. Napakasakit po para sa akin at para sa aking pamilya. Ilamang po, maraming salamat. Sa kabila niyan, sumuko sa Camp Crame sa Quezon City ang dating senador. Para yan sa kasong isinampa ng Ombudsman na malversation of public funds o paglustay umano ng pondo ng bayan na sinamahan pa raw ng pamemeke ng mga dokumento kaugnay ng maanumalyang flood control scandal. May hiwalay ding alegasyon ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang dating senador. Nangako naman si DILG Secretary John Vic Remulla na walang special treatment sa dating senador. Yan ay kahit pa matagal niya ng kaibigan sa Revilla. I assure you, walang magiging special treatment doon. We've been lifelong friends ever since the 1980s. Matagal na kami magkaibigan. But duty calls, there are no exceptions to the rule. Pero nangako raw siya sa kaligtasan ni Revilla sa loob ng kulungan. Ayun ang kinoconsider talaga namin, yung gang violence. Kasi iisipin nyo rin yung mga nakakulong doon, di ba? General population yun eh. So we will take all precautions necessary to ensure his safety during the process of his trial. Ayon naman sa PNP, tamang desisyon ang pagsuko ni Revilla. Inaanyayahan nila na sumuko na rin ang mga kapwa-akusado ni Revilla at iba pang pugante sa bansa at harapin na lang ang kaso. Dahil kung hindi, tutugisin nila ito. Bukod kay Revilla, naaresto na rin ang 5 DPWH officials kabilang sina Bryce Erickson Hernandez, RJ Dumasig, JP Mendoza, Juanito Mendoza at Cristina Pineda. Tinutugis pa si Emilita Huat. Cheryl, batay doon sa inilabas na commitment order ng korte ay sa New Quezon City Jail Male Dormitory. Ida-detain itong si Revilla. Kabilang yan doon sa mga inarekomendang detention facilities ng DILG. Matapos kasi yung mahabang panahon, hindi mo na magagamit yung PNP Custodial Center dito sa Camp Crame dahil nakatakda na itong i-demolish, gibain at tayuan ng panibagong estruktura simula yan ngayong buwan.
Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Cheryl. Brian, anong paliwanag ng mga otoridad kung bakit walang inilabas na mugshot kay Revilla pero merong mugshot yung ibang akusado? Alam mo, Cheryl, yan nga yung pinagtataka natin dito kasi simula pa kaninang umaga ay patuloy na yung paghingi natin ng kopya ng mugshot itong si Revilla dahil on ordinary cases ay nailalabas naman yung mga ganitong mugshot pero at this case ay hanggang ngayon walang inilalabas na mugshot itong PNP CIDG at wala rin silang direktang paliwanag kung bakit ito hindi inilalabas. Kaya nga ang pakiwari natin ay kung walang special treatment, bakit yung mugshot na ito ay hindi man lang maibigay sa atin. Cheryl. Maraming salamat, Brian Castillo. Inalmahan naman ng ilang taga-suporta ni dating Senador Bong Revilla ang kanyang pagkakakulong. Pero ang anak ng senador na si Congressman Jolo Revilla nanawagang igalang na lang ang proseso. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Maaga pa lang, nagtipon-tipon na sa tapat ng Sandigang Bayan ang mga taga-suporta ni dating Senador Bong Revilla. Dinala sa korte si Revilla kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Nakasuot sila ng puti at may bit-bit na mga papel na may nakasulat na mensahe ng suporta para kay Revilla. Naniniwala po kami na wala pong kinalaman at hindi sangkot si Senator Bong Revilla doon sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya ngayon. Karamihan sa mga taga-suporta ni Revilla bumiyahe pa mula sa Cavite na kilalang baluarte ng dating senador. Kusa raw silang sumama at hindi pinilit. Hindi kami sinuhulan, binayaran para pumunta rito. Mahal namin si Senator Bong Revilla. Talagang pag-ibig, pagmamahal, support ang ibibigay namin sa kanya. Katarungan naman ang panawagan ni Cavite 1st District Representative Jolo Revilla. Ayon kay Congressman Jolo, bilang anak ay mahirap ang sitwasyong ito para sa kanilang pamilya. Gayunman, kinikilala niya ang kahalagahan ng pananagutan at due process. Pinili raw ng kanyang ama na sumuko dahil naniniwala ang dating senador na sa korte ang tamang lugar para resolbahin ang mga issue. Doon daw kasi ay mas nangingibabaw ang mga ebidensya at batas kaysa sa chismis. Hiniling din ng kongresista sa publiko at sa media na hayaang gumulong ang justice system. Ayon naman sa Malacanang, maging si Pangulong Bongbong Marcos na kaalyado ni Revilla, nagulat na sangkot sa maanumalyang flood control ang dating senador. Pero giit ng Malacanang, walang lusot at walang pinoprotektahan ng administrasyon, kaalyado man o hindi. Iginagalang din daw ng palasyo ang reklamo ni Revilla na wala raw due process. Pero in general, yan po ang talaga magiging opinyon at damdamin ng isang naaakusahan. At yan po rin ang kanya magiging depensa para po mapakita sa taong bayan na siya ay walang kinalaman. So it's just normal for an accused. Sabi pa ng Malacanang, hindi ito ang simula ng pagdakip sa mga big fish. Nasa gitna na raw tayo ng proseso. Bago magpasko, marami na po ang nagkaroon ng warrant of arrest. Marami na na-issue ng warrant of arrest. Isa rito, hindi lang siguro tinuturong ng iba, na big fish ang Diskaya. So, hindi po ito yung initial na pagpapanagot sa mga sinasabing big fish. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Tinawag ni DPWH Secretary Vince Dizon na makapal ang mukha ng kontraktor na si Curly Diskaya. Kasunod ng pahayag ni Diskaya na pakiramdam daw niya, siya ang ninanakawan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Please explain this to me like I was in grade. Na para bang ninakawan. Ganyan daw ang pakiramdam ng contractor na si Curly Diskaya nang sabihan siyang ibalik muna ang pera ng gobyerno para raw isailalim siya sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun. Si Senator Risa Hontiveros tila napabalikwas sa upuan nang marinig ang sinabi niya ni Curly. Parang kanina lahat po tayo physically naghitla dun sa sinabi ni Mr. Diskaya na parang sila pa yung nanakawan. Pati si DPWH Secretary Vince Dizon na bad trip. Medyo makapal din naman talaga ang mukha nitong si Curly Diskaya. No? Kitang-kita namin lahat ang ebidensya laban sa kanila. Tapos ang lakas pa ng loob niyang magsabi, sila pa ang ninakawan.
Siguro, humarap na lang sila doon sa mga kaso nila. Yung asawa niya nakakulong na, harapin na lang nila yung mga kaso tapos ibalik na lang yung pera ng mga kababayan natin. Nauna naman nang sinabi ng DOJ na hindi na requirement ang restitution o pagsauli ng nakaw na yaman para ma-qualify sa WPP. Pero kailangan daw malaman kung ang mga nalalaman ng mag-asawang Diskaya ay suportado ng mga ebidensya bago sila ipasok sa Witness Protection Program. Isa nga sa mga ebidensyang yan ay ang ledger na unang sinabi ng mga Diskaya na naglalaman daw ng listahan ng kanilang mga flood control projects at kung sino-sino ang mga umano'y pinaambunan nila ng kickback sa mga mambabatas. Pero hanggang ngayon, hindi pa ito na isusumite sa Senado. I-submit yung ledger na sinabi ni Ms. Diskaya noon, meron sila ng mga proyekto pati joint venture projects mula 2016 hanggang 2022. Ako hindi nagtataka bakit hindi tinatanggap sa Witness Protection Program itong mga Diskaya. Dito lang sa Senado, hindi na kayo nagko-cooperate. Ito'y patunay na mukhang hindi kayo qualified. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Isang bangkay ng babae ang natagpuan sa ginagawang bahagi ng Cavite-Laguna Expressway o CALAX. Mismong kinakasama ng biktima ang nag-iwan sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nakahandusay, duguan at wala ng buhay. Ganyan natagpuan ng babaeng ito sa tabi ng plastic barrier sa bahagi ng Cavite-Laguna Expressway o CALAX sa Silang Cavite. Ayon sa mga pulis, posibleng doon napiling itapon ng bangkay dahil ginagawa pa ang kalsada at madilim sa lugar. Actually, yung CALAX na yon ay hindi pa siya functional, hindi pa siya operational daanan talaga. Nakakadaan lang doon yung mga motor, mga taga-Rolandi sa area na nakakadaan sila ron. Ang patayan dito na, sabi nung pulis, parang umabuti ka doon. Parang sinagasa itong barrier na to. Palagay ko tinago para hindi mapansin. Nakakita ang mga otoridad na skid marks ng motorsiklo at isang tsinelas sa tabi ng biktima. Napag-alaman taga-naik ang babae na kinilalang si Isa, 52 years old. Sa investigasyon ng mga pulis, angkas daw sa motorsiklo si Isa ng kanyang kalibin na si alias Elias nitong January 17 ng hapon. Dumaan sila sa ginagawang bahagi ng CALAX patungo sa ng Dasmariñas. Aksidente umanong tumama sa bato ang gulong ng motorsiklo. Kaya tumilapan ng mag-live-in partner at nawala ng malay si Isa. Agad daw pinuntahan ng lalaking kinakasama. Hinawakan niya sa ulo. Sinasampal-sampal niya yung babae para magising. Ngayon nakita niya daming dugo ng babae sa ulo. Binitawan niya. So sa sobrang takot niya, nataranta siya. Inabandon niya na yung babae. Umalis na siya. Agad din namang sumuko si Elias. May mga sugat at galos din ito sa katawan. Tanda ng pagtilapon sa kalsada. Napag-alamang dati nang nakulong si Elias dahil sa droga. Ayon sa mga pulis, posibleng may dala itong droga noong nadisgrasya sila. Kaya imbis na mag-report ay tumakas na lang ito. Sinampano siya ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Hindi pa tapos ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal, pero ang Senate minority meron ng committee report. Nakasaad dyan na hearsay o di kaya wala raw ebidensya ang mga akusasyon kina Senator Jinggoy Estrada at Cheese Escudero. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Absent kahapon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee pero eto ngayon si Senator Amy Marcos. Nagsasabing dismayado raw siya sa itinakbo ng investigasyon ng Senado sa flood control scandal. Wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o makaka-offend sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito. Laging bitin eh. Kahapon, matatanda ang dalawang testigo ang nagdawit sa pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez at ang koneksyon umano niya sa mga Diskaya. Bagay na pinasinungalingan agad ni Romualdez. Si Senador Dante Marcoleta naman na present sa pagdinig kahapon pero nasayangan daw siya. Masyado raw kasing sumentro ang pagdinig sa maling coordinates na isinumite ng DPWH noon sa Pangulo na dati na raw napag-usapan noong siya pa ang chairman ng Blue Ribbon. It is a little bit disappointing on my part kasi I was expecting more. Lalong-lalo na nandoon si Yusek Bernardo, the former Yusek Bernardo.
at nandun din si Yusek Trigib. Agad bumuelta riyan si Senate President Tito Soto. Kulang ng oras eh. Kaya nga sa susunod, umattend sila sa susunod para yung mga kulang, mapunoan nila. Hindi pa man tapos sa mga pagdinig, buo na ang Senate Minority Block Report kaugnay sa investigasyon sa flood control. Batay daw ito sa unang 3 pagdinig ng Blue Ribbon noong si Marcoleta pa ang chairman at sa 3 pagdinig kung saan chairman na ng komite si Senator Ping Lacson. Sa 576 na pahinang tinawag na Minority Report, nakasaad ang mga politiko, public officials at pribadong individual na nadidiin. Kabilang na riyan si dating Speaker Martin Romualdez na itinuro ng mag-asawang Diskaya at ni Orly Guteza sa pagdinig. Gayon din ni dating Congressman Zaldico sa kanyang video series. Kasama rin sa mga nadidiin sina dating DPWH officials Henry Alcantara, Bryce Hernandez at Roberto Bernardo. At ayon sa Minority Report, marami ang nagtuturo sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa nyo nun sa kanilang mga testimonies, individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Zaldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Ayon sa report, bilang dating speaker ng Kamara, hindi raw pwedeng basta maabsuelto si Romualdez sa mga pangyayari. Maaring kasabwat umano siya ng mga nangurakot na kongresista sa flood control o nagpabaya siya. Laman din ng Minority Report ang ilang dati at kasalukuyang senador na umano'y nag-request o nakatanggap ng kickback. Kabilang sina dating Senador Bong Revilla at kasalukuyang Senator Joel Villanueva. Ang pagdawit naman daw kay dating Senador Nancy Binay at Senador Chis Escudero pwedeng ituring na hearsay maliban kung may matibay na ebidensya. Habang kay Senador Jinggoy Estrada, hindi raw malinaw at walang sapat na basihan. Kapwa miyembro ng Minority Bloc, sina Estrada at Escudero. 17 pangalan din ng mga kongresistang binanggit ni Diskaya ang nakalagay sa Minority Report. Ayon pa sa report, pwedeng kasuhan ng graft and corruption, direct bribery, malversation, plunder at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees ang mga mapapatunayang sangkot. Sino naman kaya ang pinakamataas na opisyal na posibleng kasuhan? Merong question mark nga sa makikita nyo rito yung mga kung Permado ng 6 sa 9 na minority senators ang report at isinumiti na raw yan sa Office ng Senate President noong December 10. Pero giit ni Soto, wala siyang nabasang tinatawag na minority report. I don't recall. And if it has been submitted to my office, then it's unofficial. Kasi dapat magsasubmit ang minority report sa pagkatapos ng committee report. Tatagal na nilang veterano, di ba? Bakit sa Senate President's Office ipapadala? Papadala yon sa Bills and Index. Giit pa ni Soto, walang bigat ang naturang report at itinuturing lang itong piraso ng papel. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Sa ibang balita naman, may dagdag singil na sa toll sa NLEX. May big-time taas presyo pa sa gasolina at diesel. Umaray tuloy ang ilang nagde-deliver ng gulay. Live mula sa NLEX, nasa Frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, magkano ang adjustment sa toll at presyo ng petrolyo? Alam mo, Julius, mas mataas na presyo ng petrolyo at mas mataas sa singil sa toll nga ang sumalubong ngayong araw sa libu-libong dumadaan dito sa North Luzon Expressway. Simula ngayong araw, ipinatupad na ang ikalawa at huling bugso ng dagdag singil sa toll sa NLEX. Ang mga daraan sa open system o yung mula Navotas, Caloocan o Valenzuela hanggang sa Marilao, may dagdag ng 6 pesos para sa Class 1 o mga kotse at SUV, 12 pesos para sa Class 2 o mga bus at maliliit na truck, at 16 pesos para sa Class 3 o malalaking truck. Sa Subic tipo naman, may dagdag na 3 pesos para sa Class 1, 6 pesos sa Class 2 at 7 pesos naman sa Class 3. May dagdag din sa kada kilometrong takbo sa cruise system o mula Marilao hanggang Santa Ines sa Mabalacat City. Kaya ang babiyahe sa buong kahabaan ng NLEX o end-to-end, magbabayad ng dagdag na 24 pesos para sa Class 1, 60 pesos sa Class 2 at 72 pesos sa Class 3. Ayon sa NLEX Corporation, ito ay ang ikalawa at huling bahagi ng toll hike na dapat ay noon pang 2023 na ipatupad. Hinati raw sa dalawa ang pagpapatupad nito para hindi mahirapan ng mga motorista
na aprobado ng Toll Regulatory Board. Lahat po ng ating mga toll concessionaires na may kasunduan ng ating pamahalaan. It is contractual. At the same time, kailangan din po nating makita at mapatunayan ng ating toll operator investor na tinutupad at ginagampanan naman po nila kanilang obligasyon. Ayon sa kumpanya, kailangan ito para mapanatili ang ligtas, efficient at magandang kalidad ng serbisyo at ang kaayusan ng infrastruktura. Sa nakalipas sa 3 taon, nakumpleto ang expansion ng Subic Freeport Expressway at Candaba Viaduct, pagtataas ng daan sa bandang San Simon, pagpapalapad ng May Kawayan northbound exit at pagpapagawa ng F. Raimundo northbound exit. Sa ilalim naman ng toll rebate program, exempted sa toll hike yung mga delivery trucks na accredited ng Department of Agriculture. Pero para sa katulad ni Ellen na nagluluwas ng gulay mula Northern at Central Luzon, malaking dagok ito lalo't hindi sila accredited ng DA. Hindi rin daw nila ipinapasa sa mga mamimili ang mga dagdag na bayarin. Kami na nagsasuffer noon. Kasi kawawa naman din yung magugulay dahil bababa pa bayad namin malaki puno ng mga gulay. Mabigat din sa amin yon kasi malaking halaga din yun Konti-konti lang naman namin kinikita. Sumabay pa sa dagdag singil sa toll ang taas presyo ng petrolyo ngayong araw. Piso hanggang 2 pesos ang iminahal ng kada litro ng gasolina, diesel at kerosene. Julius, ang paliwanag ng Department of Energy dahil daw yan sa tumitinding gulo dyan sa Iran at posibleng maka-apekto ito doon sa supply dyan. Ito pa naman yung itinuturing na ika-4 sa pinakamalaking producer sa Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Malaking banta sa kalusugan ang tuloy-tuloy na pagbubuga ng ashfall o abo ng Bulkang Mayon. Bukod sa posibleng sakit sa balat, maaari ding magdulot yan ng respiratory infection. Live mula sa Legazpi City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ano muna yung sitwasyon ngayon ng Bulkang Mayon? Cheryl, muling natakpan ng mga ulap itong nag-aalboroto pa rin Bulkang Mayon. Sinabayan pa yan nang biglang buhos naman ang ulan ngayong gabi sa ilang bahagi ng Albay. Malayo sa sitwasyon kagabi kung saan muling nasilayan ng publiko yung paglabas ng lava at uson mula sa Mayon. Ilang oras nga rin tumagal yan. Kaya lang ang resulta, ang biglang pagbagsak naman ng abo sa mga naninirahan dito sa Legazpi City maging sa ilang kalapit na bayan. Walang patid na pagbulwak ng lava ang nakuhanan ng News 5 mula sa bunganga ng Bulkang Mayon kagabi. Kitang-kita ang banaag o crater glow ng bulkan. Mala fireworks na pumuputok pa nga ang ilang volcanic deposits. Tuloy-tuloy rin ang pag-agos ng lava at paglabas ng pyroclastic density current o yung tinatawag na uson na gumagapang pababa sa dalisdis ng bulkan. Ilang oras ding tumagal ang aktibidad na ito ng Mayon habang nananatiling nakataas sa alert level 3. Paliwanag ng PHIVOLCS, hindi biro ang sukat ng mga lumalabas na maiinit na bato rito na sinasamahan ng iba pang volcanic gases. Yung nakikita natin na sa gabi na nagliliyab na mga bato, yung iba dyan kasi laki ng mga bahay or kasi laki ng mga kotse. Lubang po yan, na mapanganib po yan dahil unang-una mabilis yung yung pagdaos-dos at napakainit. Halos na sa 300 to 600 degrees Celsius yan. Sa record ng ahensya, mahigit 2 kilometrong pinakamahabang inabot ng lava at uson kagabi. Nangyari ito sa Bonga Gully na nakaharap sa Legazpi City. Kaya ang resulta, ashfall o pag-ulan ng abo. Parang araw yung snow, sabi ng ilang residente. Kagabi kasi sunod-sunod po yung mga uson at dahil nga po sa yung hangin na amihan, napadpad po siya dito sa bandang south ng Bulkang Mayon. Kaninang umaga, bakas pa rin ang abo sa Barangay Bonga na pasok sa 7 hanggang 8 kilometer danger zone malapit sa bulkan. Agad nilinis ang barangay mobile na ito matapos mabalot din ng abo. Bagamat aminadong sanay na, marami pa ring residente ang nahihirapan tuwing may ashfall. Si Erica May, laging may nakasabit ng bimpo sa balikat na agad daw niyang binabasa para mabilis na itatakip sa ilong at bibig kapag may bumabagsak ng abo. Kapag nadikit siya, makate na mapde. Lalo na sa mata na mapde. Sa paghinga naman, yung bigla ka na sa nalagay, lalo na yung may mga asma.
Kasi yung mga sipon, hindi na naaalis yung mga sipon. Dagdag problema rin sa kanilang mga sinampay na may abo na rin. Ulit na naman ang paglaba. Tapos syempre, hindi pwedeng suotin kasi Makati yan. Makati sa damit. Paniniguro ng Albay Provincial Health Office, may sapat na supply pa sila ng face mask. Hindi pa rin naman gaano kataas ang bilang ng mga nahihirapang huminga at iba pang sakit dulot ng ashfall. Babala sa publiko, pwede magdulot ng iritasyon sa ilong, lalamunan at mata ang abo. Maaari rin ito magdulot ng matinding ubo hanggang sa umabot sa sakit na bronchitis, pati na problema sa balat. Unang-una foreign yan, foreign object yan. So dapat hindi nakakapasok sa katawan natin. Yung ash kasi may mga fine particles yan, like parang bubog. So pag too much na ang nalalanghap mo nito, pwede mag-cause ng respiratory infection na yan. Paalala pa, bukod sa pagsuot ng face mask, maiging manatili na lang daw sa loob ng bahay at iwasan muna ang exposure sa abo. Huwag din daw kalimutan ng mga alagang hayop. At pagkatapos, huwag basta agad walisin, kundi maiging basain muna ang paligid para maalis ang bumalot na abo. Sa drone shot naman ng News 5 nitong umaga, saglit na nagpakita ang bulkang Mayon. Yun nga lang, kapansin-pansin ang patuloy nitong paglabas ng plume o pagsingaw ng maulap na abo mula rito. Nakapagtala rin ng mahigit 3,000 toneladang sulfur dioxide o asupre sa magdamag. Cheryl, sa ngayon tuloy-tuloy yung buhos ng ulan dito sa Legazpi City. Sabi ng FIVOX, malaking tulong daw kahit papano itong mga pag-ulan dahil kasama na lamang binabagsak ng ulan yung abo sa kalupaan. Hindi tulad kapag mahangin lang, talagang mananatili yung abo at baka magkaroon nga ng epekto sa mga tao at syempre sa mga ari-arian. Pero wag lang sumobra na lakas sa ulan dahil baka nga magdulot naman ito ng lahar. Sayang lang dahil nga biglang umulan, nawala yung ilang mga turista at mga residente nag-aabang dito sa Legazpi Boulevard kung saan kami nakapwesto dahil mula nung nakita nga kagabi, marami nang nag-aabang sa maaaring paglabas ulit ng lava at uson mula nga dito sa nag-aalborotong bulkang Mayon. Safe area naman itong Legazpi Boulevard dahil nasa 16 kilometers yung distansya nito mula sa bulkan. At sabi din naman ng mga otoridad, may mga itinalaga silang mga viewing sites na ligtas at pwedeng tignan pa rin ng mga turista habang nag-aalboroto ang bulkang Mayon. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Weather update tayo mga kapatid. Patuloy pong humihina at lumalayo na sa ating bansa. Ito pong bagyong si Ada. Ang bagyong Ada po ay nasa tropical depression pa din ng Pag-asa na may taglay na lakas na hangin na nasa 55 km per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 70 km per hour pero inaasahan pa natin ang patuloy na paghina niyan. Ito rin po ay napakalayo na sa ating landmass o kalupaan at huli po yung namataan ng Pag-asa sa layong 970 km east o silangang bahagi ng Northern Luzon. At patuloy po yung lumalayo sa ating bansa sa bilis na 25 km per hour. Pero maliban sa bagyong Ada, meron pong panibagong namataang low pressure area ang Pag-asa sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa layong 2,250 km southeastern portion ng Mindanao. Ito po ay napakalayo naman sa anumang bahagi ng ating bansa. Ito pong bagyong Ada, inaasahan natin na lalayo pa sa ating bansa at posible rin pong malusaw maaaring bukas. At ito namang panibagong low pressure area, may pagkakataon din po yung malusaw or lumapit sa ating bansa. Parte ng ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone at maaaring sa weekend, posible po yung magpaulan naman dito sa eastern section ng Mindanao. Pero sa ngayon, ito pong dalawang weather system na ito ay wala pong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Dahil po dyan, maliwalas naman ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao maging dito po sa Bicol Region. Pero again, posible po yung ating mga scattered o yung ating mga isolated na mga pagulan at thunderstorms tuwing hapon at gabi. Meron din tayong mga posibleng mahihinang pagulan sa ilang bahagi ng Cordillera, kasama po dyan ang Cagayan, maging dyan po sa area ng Baguio City dahil sa pagbugso ng ating amihan o northeast monsoon. At meron tayong inaasahang panibagong pagbugso ng ating amihan sa mga susunod na araw. Lalakas po yung ating amihan, kaya asahan pa rin po natin ang malalamig na gabi at madaling araw. So, mag-i-extend po yung ating amihan dito po sa areas ng southern portion ng Luzon, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Visayas. Kaya mapapansin nyo tuwing gabi, medyo malakas po yung ating hangin, lalong-lalo na kapag mayroon tayo or lalong-lalo na kapag malapit po tayo sa karagatan. Dito naman sa Metro Manila, wala po tayong nakikitang direktang epekto ng mga binabantayan nating sama ng panahon. Magpapatuloy po ang maaliwalas sa panahon, lalong-lalo na sa umaga hanggang tanghali. Pero again, pagsapit po ng hapon, possible pa rin po yung ating mga daglian o yung mga dumadaang may hinang pag-ulan. Kaya sa mga lalabas ng bahay, ugalin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo.
Pinagdedebatehan ng ilang tennis fans at netizens kung masyado bang naging maingay ang mga Pinoy noong laban ni Pinay tennis ace Alex Ayala at ni Alicia Park sa Australian Open. Todo hiyawan ang Pinoy fans tuwing nagkaka-error si Alicia. Ganyan din ang reaksyon tuwing nagkaka-score si Alex at kung minsan ay bago pa siya mag-serve. Ayon sa ilan, tila basketball o football ang pinapanood ng Pinoy fans. Mismong si Alicia din, sinabing nahirapan siya mag-focus kaya natambakan siya ni Alex sa first set. Inamin din ni Alex na overwhelming ang suporta ng Pinoy fans pero unti-unti naman daw siyang nag-a-adjust. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Martes. From beauty pageant to runway. Sa sinehan naman ang next rampa ni Miss Universe 2018 Catriona Gray na ngayon ay nasa kanyang acting era na. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marford. I feel like I'm losing you. From being the most beautiful face in the universe in 2018, in her acting era naman ngayon ang beauty queen na si Catriona Gray. At sa kanyang debut film na The Loved One, makakasama pa niya ang baliktambalang sina Ann Curtis at Jericho Rosales. Maybe that was the beginning of the end. For me, saying I love you has become a question. Pang-mature love story ang atake. Sakto para sa mga trentahin. At kung si Catriona ba ang the lover o the loved one? Abangan yan sa mga sinihan sa February 11. Ito pa nga ang isa pang beauty queen na in her new era na rin ba? Tour yan? Naaliw si Miss Universe 2025 third runner-up at sa manalo sa mga naghagis ng damit at panyo sa kanya. Sa gitna ng kanyang motorcade, sinakyan naman ni Atessa ang trip ng mga tao, kaya pinunas na ito sa kanyang braso. Ang nakakaaliw na post na yan ni Atessa, trending. Say pa nga ni Atessa sa comment section na para bang ako ang may pa-fiesta. Lalo pa ngang naaliw ang netizen sa comment niyang, "Huwag po magtulakan. Lahat po makakapunas ng panyo." Pero joke lang naman yan. Dahil ang totoo, minabuti ng fans sa ihagis na lang ang kanilang mga damit at panyo para makakuha ng inaasam na fan sign mula sa Reyna. Para-paraan lang yan eh. Buti na lang, laging game ang ating pambansang manika with her charm and sweet smile. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, babaeng pauwi na galing trabaho, tinampangan ng riding in tandem sa Davao City. Tumaas na singil sa pangungulekta ng basura sa Maynila, dinipensahan ni Mayor Isko. At showbiz exclusive, stars ng Game of Thrones spin-off na A Night of the Seven Kingdoms, nakakwentuhan ng News 5. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado na rin ang iba pang kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla, kabilang ang mga dating DPWH engineer na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sa ngayon, isa na lang ang kanilang tinutugis. At live mula sa Quezon City, nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. JC, nasa na ngayon ang mga kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla? Julius, sa mga oras na ito ay nariyan na rin sa New Quezon City Jail Del Dormitory itong sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, Juanito Mendoza at RJ Tumasig. Pero bago po yan ay nagpunta nga sila dito sa Sandigan Bayan para doon sa return of warrant.
Bantay sarado ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang mga kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla nang dumating sila sa Sandigan Bayan. Unang pumasok si dating Bulacan 1st District Engineers RG Dumasig at ang dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Finance Section Chief Juanito Mendoza. Sinundan sila nila Bryce Hernandez at JP Mendoza na parehong mga dating Bulacan 1st District Engineers. Kabilang sila sa 7 individual na pinaaresto ng Sandigan Bayan dahil sa kasong malversation kaugnay ng 92.8 million pesos Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division, dinala ang 4 sa New Quezon City Jail Mel Dormitory sa Payatas. Pero ang kampo ni Juanito Mendoza may hiling sa korte na manatili ito sa kustodiyan ng NBI dahil sa nila'y grave medical condition. Ayon sa kanyang abogado, may diabetes at heart condition si Mendoza. Agad inaresto kahapon sina Hernandez at Mendoza na nakadetene sa Senado simula pa noong nakaraang taon matapos ma-cite in contempt mula sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Voluntaryo namang sumuko sina Dumasig at Juanito Mendoza sa NBI. Sumailalim din sila sa booking procedure ng NBI at pansamantalang dinala sa NBI Detention Facility. Ang pinakahuli sa mga naaresto ang dating cashier ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na si Cristina May Pineda na sa Sagada Mountain Province umano natuntun. Sa 7 akusado, tanging si Emelita Huwat na dati ring DPWH engineer ang tinutugis. Nakatakda yung pre-trial at arraignment ng mga accused sa Biyernes, January 23. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Ginagawa umanong fundraising ang pangangalap ng pirma sa Kamara para sa ihahain na bagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon mismo kay VP Sara, inaasahan na niya ito at handa naman siyang harapin ang reklamo. Sa Pebrero matatapos ang 1-year bar rule kung saan hindi maaaring magsimula ng panibagong impeachment proceedings laban sa iisang opisyal ng higit 1 beses sa loob ng 1 taon. As expected as well, magiging katulad lang din yan ng nakaraan na ginagawang fundraising, no, ng mga members of the House of Representatives yung pagpirma nila sa impeachment. It's all about the money. Una nang kinumpirma ng Makabayan Bloc na maghahain ulit sila ng panibagong impeachment complaint laban sa bise. Yan ay kung hindi raw marisolba ng Korte Suprema ang nakabinbing kaso bago matapos ang 1-year ban sa impeachment proceedings. Ay handa naman na mag-refile ang mga complainants at handa tayong mag-endorse dito. Gusto nating matuloy talaga yung impeachment trial kay Vice President. Hindi natin maaring bitawan yung usapin ng pagwalda sa confidential funds. Hopefully in favor of the motion for reconsideration para magtuloy-tuloy na sa Senado. Pero kung Sa ibang balita, tinambangan ng riding in tandem ang isang lalaking nagmamaneho ng pulang kotse sa Davao City. Base sa investigasyon, pauwi na sana ang biktima galing sa trabaho pasado alas 5 ng hapon kahapon. Nang sundan ito ng mga salarin nang makarating sa MacArthur Highway sa Barangay Matina Crossing, dito na hinarangan at pinagbabaril ang driver. Kinilala ang biktima na si alias Mel Fred, 49 years old at isang admin official sa isang construction company. Agad dinala ang biktima sa ospital at nasa critical na condition ngayon. Patuloy na tinutugis ang mga salarin. Inimbestigahan na rin ang posibleng motibo sa pamamaril. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Tita Helen Gamboa is back. Maghahain hindi lang ng mga masasarap na lutuin, kundi pati masasarap na kwentuhang kusina. Simula nga po sa February 7, bubusugin ulit tayo ni Tita Helen sa all-new episodes ng From Helen's Kitchen. Sasamahan din siya ng kanyang pretty daughter/assistant cook na si Shara Soto. Abangan ang mga bagong recipe ni Tita Helen at syempre ang mga bibisita sa kanyang kusina. Mapapanood na yan tuwing Sabado, 11 a.m. bago po mag-Eat Bulaga. Eto pa nga,
Eksklusibong nakatsikahan ng News 5 ang stars ng new series na A Night of the Seven Kingdoms, ang spin-off ng equally hit seryeng Game of Thrones. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfor. This city is too small for us, Dunk. 7 taon matapos ang Game of Thrones, muling nabuhay ang labanan sa mundo ng Westeros. Isang knight at ang kanyang batang alagad ang kanilang pakikipagsapalaran. Mapapanood sa highly rated spin-off na A Night of the Seven Kingdoms. Siyempre, first dibs ang News 5. Kung sa Old Westeros ay dragon versus dragon ang digmaan. Kwento naman ng pakikipagsapalaran ng knight na si Sir Duncan the Tall at ng kanyang batang squire na si Egg, ang A Night of the Seven Kingdoms. At etong si Egg, abay dugong bughaw pala na umistokwa mula sa kaharian ng Targaryen. Ang main star na sina Peter Claffey at Dexter Saul Ansel parang magkuya na raw ang tratuhan sa set. We had 2 months of prep before we started filming, and then we were just hanging out together. We got to meet each other every time we were like horse riding. We bounce off each other and that, and the way he acts on the day, it affects my acting, and personally I think it makes it better. Like a big brother. Yeah. Yeah, I was a massive Game of Thrones fan before this, so to be any part of it, never mind like the friggin' lead of it, was just a dream come true. Complete dream come true. Kilala ang mga Targaryen sa kanilang blonde hair, kaya naman trendy ang pagpapakalbo ni Dexter para sa kanyang role. Literal na para magmukhang itlog yung ulo niya. Kwento pa ni Dexter, maganda rin daw na makita ang istorya mula sa POV na mga ordinaryong mamamayan ng Westeros. A different journey, a different trip. Usually you see all the highborn people and all the amazing people, but you don't realize what's happening at this place. Kung ang bawat Game of Thrones episode doon ay more than 1 hour, sa A Night of the Seven Kingdoms, mas short at sweet na, over 30 minutes lang kada episode. Base ang serye sa mga kwento ni George R.R. Martin. Napapanood na ang A Night of the Seven Kingdoms sa HBO Max. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, bagong silang na sanggol, natagpo ang nakasilid sa Eco Bag sa Cebu City. Tumaas na singil sa pangongolekta ng basura sa Maynila, dinepensahan ni Mayor Isko. At NBA superstar LeBron James hindi nakapasok sa starting 5 ng 2026 All-Star Game. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tumaas ang singil sa pangongolekta ng basura sa Maynila. Inalmahan yan ng maliliit na negosyante pero dinipensahan ito ni Mayor Isko Moreno. Nasa frontline ng balitang yan si Reynal Pawid. Rolling karinderya ang hanap buhay ni Nanay Salome sa loob ng 2 dekada. Di raw kalakihan ang kita ng kanyang negosyo. Kaya ang balitang tataas ang garbage collection fee sa Maynila ngayong taon, malaking dagok kay Nanay Salome. Sa kaso niya, aakyat sa 500 hanggang 600 pesos ang dati niyang binabayaran na 300 pesos per year. Pero naiintindihan daw niya ang pagtaas ng singil. Para sa akin, okay lang kasi kalinisan naman yun eh. Pagkain po kasi ang tinda ko kaya kailangan malinis yung paligid ko eh. Sa inilabas na ordinansa ng Manila LGU, depende sa industriya ang garbage collection fee. Isa sa pinakamatataas ay ang mga kasino na aabot sa 36,000 pesos per quarter. Sunod ang mga sabungan, aircraft at watercraft companies na aabot sa 30,000 pesos. Habang 24,000 pesos naman sa mga nightclub, golf course at sinehan. Para naman sa mga nagtitinda sa palengke, 50 pesos ang bayad kada stall kung higit 100 ang mga nakapwesto. Kapag mas konti riyan, 40 pesos ang babayaran.
Habang ang mga vendor naman sa kalsada 20 pesos kada araw at depende pa kung gaano kalawak ang pwesto. Agad ding ipinatupad ang ordinansa na inaprubahan nito lang December 12, 2025. Paliwanag ni Manila Mayor Sco Moreno na papanahon na ang pagtataas ng garbage collection fee, lalo 2013 pa ang huling adjustment nito. Simula 2013, magpasa hanggang ngayon, December 31, 2025, ang amin lamang pong nakokolekta ay 110 million pesos. Hindi po tayo abonado. Pabangkarote po tayo. Dagdag pa ng alkalde, 40% ang itinaas ng napuproduce na basura ng Manileño mula 2015 hanggang 2023. Hindi raw nakapagtaas agad ng garbage collection fee dahil sa COVID-19 pandemic. Factor din ang mas malayong landfill na pinagdadalhan ng basura ng Maynila sa Rodriguez, Rizal. You should also consider the travel time, diba? Bago makabalik yun at makapaghakot ulit. Diba? Plus, yung manpower nun, logistics nun, gasolina nun, konsumo nun, di ba? Oo. Di siyempre, sinag-charge din sa city yun. Kaliwat kanan ng mga establishmento at negosyo sa buong Maynila. Kada araw, naglalaro sa 1,800 hanggang 2,100 metric tons ng basura ang nakukolekta sa buong syudad. Kung hindi maaagapan, patong-patong na problema sa turismo, kalusugan at komersyo ang kaharapin ng mamamayan ng Maynila. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Inihalin tulad ni Vice President Sara Duterte ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa bakuna. Kapag daw pumalpak yan, maghihintay ng 1 taon bago mag-file ulit. Buwelta ng palasyo, baka kasi walang makitang paglabag sa Pangulo kaya ganyan. Ania sa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Ang impeachment complaint na inihaing kahapon laban kay Pangulong Bongbong Marcos, inihalin tulad ni Vice President Sara Duterte sa bakuna. Murag bakuna ang tawag nila. Mabakunahan ka para protected ka for 1 year. Mayroong 1-year ban rule sa impeachment. Ibig sabihin, kapag pumalpak ang unang reklamong impeachment, maghihintay ng 1 taon bago mag-file ulit. Ilan sa inilatag na batayan sa unang impeachment ni PBBM ay ang betrayal of public trust dahil sa pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at culpable violation of the Constitution dahil naman sa issue sa unprogrammed funds at graft and corruption para naman sa umano'y kickbacks mula sa budget insertions at ghost flood control projects. Pinunto rin sa impeachment complaint na hindi fit bilang Pangulo si PBBM dahil sa umano'y paggamit ng droga. Si Senator Amy Marcos naman na siyang nagsiwalat sa pagdodroga umano ng kanyang kapatid, tinawanan at tinawag na drama ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng 1 taon. Kilala naman natin sino nag-file at anong background. Nauna na ring sinabi ng kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na lutong Macau ang impeachment complaint laban kay PBBM. Sinadya raw itong mahina para mabasura at maghihintay ulit ng 1 taon bago maghain ng panibagong impeachment laban sa Pangulo. Buwelta naman dyan ng Malacanang. At ang administrasyon na ito ay hindi po eksperto sa paggawa ng intriga at hindi eksperto sa pagplanta ng ebidensya. Kung yun po ang kanilang nailagay na grounds for the impeachment ng ating Pangulo, malamang ay wala silang makitang ibang dahilan para ma-impeach ang Pangulo. Mensahe naman na naghain ng unang impeachment na si Attorney Andre De Jesus sa mga kritiko, maghain din kayo ng sarili ninyong reklamo. Bukod sa impeachment complaint na yan, meron pa raw isang niluluto ang Makabayan Block. Sa Linggo o sa Lunes nila iyan ihahain sa Kamara at ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, tungkol pa rin ito sa issue sa unprogrammed funds. Sinasabi natin dito ay nangyari ang walang kapantay na sistematikong pandarambong
ng public funds through DPWH sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. So yun ang pangunahing lalamanin ng impeachment complaint. Kabilang din daw sa grounds of impeachment ang betrayal of public trust, kaugnay sa maanumalyang flood control projects at umano'y direktang involvement ng Pangulo sa insertions at kickbacks. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Tuluyan ng umexit sa Australian Open si Pinay tennis ace Alex Ayala matapos mabigo sa doubles tournament. Laglag na si Alex at ang katandem niyang Brazilian na si Ingrid Martins. Nakuha ng kalaban nilang sina Magdalenet at Shuko Aoyama ang neck-to-neck na first set. Bumawi naman ang duo ni Alex sa second pero na-dominate na sila ng mga kalabang Japanese at Polish sa deciding set. Una na rin na-eliminate si Alex sa singles tournament matapos mabigo kontra kay Alicia Parks. May posibilidad ng makahabol si Alex ngayon sa pinakaunang Philippine Women's Open kung saan isa siya sa mga wildcard. Sisimulan na ni first ever Olympic gold medalist Heidelin Diaz ang kanyang bagong journey bilang isang guro. Magtuturo na si Heidelin sa College of Human Kinetics sa University of the Philippines, Diliman. Magsisilbi siyang instructor sa weightlifting sa physical education. Ilang buwan na raw na pinaghahandaan ni Heidelin ang bagong role. Umattend siya ng mga training para masigurong magagawa niya ng tama ang trabaho. Umaasa raw siyang maka-inspire pa ng mga bagong weightlifter at mas maipakilala ang sport. Susunod! Most wanted sa missing Sabongeros case na si Atong Ang, pinaniniwala ang nasa bansa pa rin. At Claudine Barreto may pa-birthday surprise kay Mark Anthony Fernandez. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kumpiyansa ang DILG na nasa Pilipinas pa rin ang number 1 most wanted sa missing Sabongeros case na si Atong Ang. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, wala pang indikasyon na nakalabas na ng bansa si Ang. Kanina pinuntahan ng mga otoridad ang isang private resort sa San Antonio, Zambales na pagmamay-ari umano ni Atong Ang. Isisilbi sana ang arrest warrant laban sa negosyante pero wala siya roon. Ayon kay Remulla, target nilang puntahan ang 4 pang lugar na posibleng kinaroroonan ni Atong Ang. Pinag-aaralan din kung may mga aktibo at retiradong pulis na pumoprotekta sa kanya. August 2025, nang isailalim si Atong Ang sa Immigration Lookout Bulletin Order. Nahaharap siya sa kasong kidnapping with homicide kaugnay ng mga nawawalang Sabongero. Wala pa, but it is possible. Pero wala. All indications is still here. Kasi nangyari na before, di ba? That's right. So we will know. Ang Chief PNP will coordinate with Interpol para makita kung merong sighting sa kanya sa ibang bansa dito sa Southeast Asia. Inanunsyo na ng NBA ang starting lineup na maghaharap sa 2026 All-Star Game. Pangungunahan ni Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks ang Eastern Conference. Makakasama niya sina Jaylen Brown, Jalen Brunson, Cade Cunningham at Tyrese Maxey. Si Nikola Jokic ng Denver Nuggets naman ang nangunguna sa Western Conference. Kasama niya sina Luka Doncic, Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander at Victor Wembanyama.
Sa unang pagkakataon naman matapos ang higit 2 dekada, hindi nakapasok si LeBron James sa starting five. Nasa 9th place lang si LeBron sa resulta ng All-Star voting. May chance pa rin naman siyang makasama sa reserves o bench players. Inanunsyo ng Phoenix Super LPG Fuel Masters na magiging bago na nilang head coach si Charles Chu. Kasunod ito ng pag-exit ni Coach Willie Wilson matapos ang 3-8 win-loss record sa Philippine Cup. Susubukan ni Coach Charles na i-improve yan sa paparating na Commissioner's Cup. Hindi na rin bago sa coaching role si Charles Chu. Kasalukuyan niyang pinangungunahan ang College of St. Benilde. Naging mentor na rin siya ng Gilas Youth at Strong Group Athletics at nagsisilbing assistant coach sa ilang PBA teams. At yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Denise Tan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. 5 araw na lang at balik na sa pagbibigay saya si Willie Revillame sa inaabangang game show na Willionario. Sa Grand Press Con ng Willionario, inanunsyo ni Kuya Will na umpisa na ng pamimigay ng milyong-milyong pisong papremyo sa January 25. At sa press con pa nga lang, nagpalaro at namigay na agad ng papremyo si Kuya Will. Ibig sabihin, buena manong nag-uwi ng cash prize ang Friends from the Press. Marami pa raw dapat abangang pasabog ang Willionario. Susunod, Batang Pinoy sa Abu Dhabi na may brain cancer, ibinyahe na pa Taiwan para sa panibagong operasyon. at ilang celebrity. Nostalgia ang hatid sa 2016 throwback trend. Tutok na mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mauoperahan ng muli ang 7 taong gulang na batang Pinoy na lumalaban sa sakit na brain cancer. Tinulungan siya ng Department of Migrant Workers na mailipad mula Abu Dhabi pa Taiwan para sa operasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. 7 taong gulang na ngayon si Andre. Halos buong buhay niya, labas-masok siya sa ospital sa Abu Dhabi dahil sa sakit na brain cancer. Dala namin siya dito ng mga 9 months old siya, no? Tapos, yun, reunion sana namin yun, yung taon na yun. Kaso nga lang, after few months, yun, nag-start ko siyang magsuka. Tapos, bigla na lang hindi maglakad. Tapos, yung galaw niya, limitado na lang. So, yun, doon namin nalaman po nung dinala siya sa ER na meron pala siyang brain tumor po. Minsan na ring naoperahan sa ulo si Andre sa Spain at South Korea, pero bumalik rin ang tumor. Magastos ang gamutan. Nung nagkasakit si Andre, kailangan mag-stop ng asawa ko. That was 2019 din kasi kailangan may magtuon ng pansin kay Andre tapos yung isa nagtatrabaho. Ngayon kailangan ulit siyang operahan. Tinanggihan na si Andre ng mga malalaking ospital sa Spain at South Korea. Tapos yun nga, nung na-ICU si Andre, nung nalaman ng hospital sa Barcelona, nag-decline sila na high risk na daw yung situation ni Andre. Pero nitong nakaraang linggo, isang paggamutan sa Taiwan ang tumanggap na operahan ang tumor ng bata. Sa tulong ng Department of Migrant Workers, nabigyan ng air ambulance si Andre at nailipad na kahapon mula Abu Dhabi pa Taiwan. As of now, tulog po si Andre and I think tulog din po siya throughout the flight. He's been sleeping throughout the flight, right? Yeah. So ito po siya. Praise God po at naging maayos po and the doctors are here on his side.
Sa unang stage ng operasyon na gagawin ngayong linggo, naglalaro sa higit 5 milyong piso ang kakailanganin. Tiniyak naman ng DMW na di lang sa libreng air ambulance natatapos ang medical assistance na ibibigay nila kay Andre. Tuloy-tuloy na ito. We will help the family. We will help Andre. We're very hopeful, of course, about the procedure he will go through. Tomorrow yung operation. So we are hopeful and of course we will pursue this until its happy logical conclusion. Sa oras na maging matagumpay ang operasyon ni Andre sa Taiwan, iuuwi rin sila ng gobyerno dito sa Pilipinas. Para sa mga nais pang tumulong kay Andre, maaaring makipag-ugnayan sa kanyang official Facebook page o magpadala sa kanilang bank account. Kahit ang mga nasa UAE, maaari ring magpaabot ng tulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kapatid, isa ka ba sa mga may pinagdaraanan pero laban lang kahit masakit? Siguradong makakarelate kayo sa isang santo na parabang literal na ginawang lifestyle ang katatagan. Walang iba kundi si Saint Sebastian na pinagdiriwang ngayon sa Tarlac. Si Saint Sebastian po yung nakikita nating imahe ng lalaking nakatali sa puno na parabang human target practice. Balik tayo sa history para malaman natin kung gaano katatag ang santong ito. Si Sebastian ay nabuhay noong 3rd century, panahon po ng Roman Empire. Ito ang era na kapag Kristiyano ka, abay illegal ka. Pwede kang hulihin, ikulong, pahirapan, and worst, patayin. Pero eto na nga, ang ating bida na si Sebastian abay hindi lang basta Kristiyano, opisyal din po siya sa Roman Army. You heard it right mga kapatid, nagtatrabaho siya sa loob mismo ng gobyernong umuusig sa mga gaya niyang Kristiyano. Kumbaga, sundalo siya sa umaga habang sa gabi, pasikreto niyang pinapalakas ang loob ng mga Kristiyanong preso. Pero ika nga, wala pong lihim na hindi nabubunyag, nabuko si Sebastian. Kaya itong si Emperor Diocletian, galit na galit. Pinarusahan niya si Sebastian. Dito na po nangyari ang iconic na image na itinali siya sa puno at pinana ng paulit-ulit. Pero po si Sebastian, parang bida sa pelikula. Abay pinana na, nabuhay pa at nagka-second chance. Kung sa'yo nangyari yan, abay malamang nagpakalayo-layo ka na. Pero hindi ganyan si Sebastian. Hinarap po niya ang emperador at kinundena ang pagmamalupit nito sa mga Kristiyano. Ang ending, sinintensyahan siya ng kamatayan. Opo, martir siya dahil mas pinili niyang mamatay ng may paninindigan. Dahil dyan, si Sebastian ang naging patron saint ng mga sundalo, atleta, archers, epidemic at holy death. Kaya tuwing January 20, hindi lang ito simpleng pista sa mga taga-Tarlac. Ito po ay pag-alala sa isang taong tinamaan na, sinubok na, pinabagsak na pero bumangon pa rin. Kaya kung feeling mo pinupuruhan ka na ng mga problema, abay bumangon ka, lumaban ka. Si Saint Sebastian yarn, na gaya ng K Alaman ay K Yamanan. K, okay. Susunod, Mark Anthony Fernandez. Thankful sa pa-birthday surprise ng ex niyang si Claudine Barreto. At ilang celebrity kumasa sa 2016 throwback trend. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, mula sa trending na I Love You Ex greeting, abay punong abala rin si Claudine Barreto sa surprise birthday celebration para kay Mark Anthony Fernandez. Happy birthday to you!
Kasamang nag-celebrate ni Mark Anthony ang cast sa set ng Totoy Bato. Super thankful naman si Mark sa lahat ng mga kasama niya. Sabi pa ni Claudine, best birthday ever raw ito for Mark. Gabi-gabing napapanood ang Mark din bilang sina Stanley at Diamond sa Totoy Bato. At yan nga po ang ating mga showbiz at kay Alaman Update ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Rights. Feeling nostalgic ang ilang celebrity na sumabay sa nauusong 2016 throwback trend. At sa trend na yan, binabalikan ang kanilang memories sa nagdaang dekada. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Sabi nga online, 2026 is the new 2016. Kaya naman napatrip down memory lane ng marami pati ang mga celebrity. Sa bilis nga ng panahon, hindi mo aakalaing isang dekada na pala yun. Sumabay sa nostalgic trend na yan si Kylie Padilla. Memorable daw ang 2016 para sa kanya dahil ito ang taon na siya'y naging ina. Dagdag pa ni Kylie, moody pa rin siya ngayong 2026. 2016 naman was a packed year for Janine Gutierrez. Naging calendar girl for the first time at sumabak sa Cinemalaya at serye. Yan din daw ang simula ng kanyang independence by deciding to live alone. Kaya say ni Janine sa kanyang caption, proud of this baby girl. Para naman kay Aura Briguela, prime era niya ang 2016. At isa nga sa achievement niya ay ang mapasama sa cast ng dating serye na Ang Probinsyano. Para naman sa beauty queen na si Winwin Marquez, ito raw ang taon na pinili niyang mag-grow nang walang pressure. Naniniwala din siya na preparation year niya yon para sa dream life na aniyay nakuha na niya ngayon. Transformative naman para sa isa pang beauty queen ng 2016, Megan Young decided to live alone. At ito rin daw ang year na nakahiligan niya ang paglalaro ng Pokemon Go. Itinuturing namang golden year ng aktres na si Andy Eigenman ang kanyang 2016. Mula sa kanyang travels at magazine covers hanggang sa mapasali sa Cannes Festival. 2016 din daw nang ma-witness niyang hiranging first Asian Best Actress, ang namayapang ina na si Jacqueline Jose. Ito rin ang taon na napanalunan ni Andy ang kanyang first FAMAS Best Actress Award. At ito pa nga, Dabarkads na yata ang may pinakamaraming pwedeng i-throwback dahil hindi lang naman isang dekada ang inihatid na tuwa't saya ng longest-running noontime show sa buong bansa. O kayo mga kapatid, what was your 2016 like? Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Hindi tayo papahuli dyan. Diba? Ano yung mga itsura natin? 10 years ago. 10 years ago. Hindi pa Ayan, makita. unahin natin. Tingnan nga Ako daw natin. muna. Jelby, ikaw muna. Ito, pakita natin. Sarap picture Nasaan mo. na? Asa na? Nasaan na? Ayan. Eh, ako, kanina pa ako. Yan. Sa Ayun, England yan. Wow. Spring. Nako Ayan, sa clear Belgium. shorts, ha? Ayan, kasal nung ate ni Luke. Okay. Tagal nyo na ni Luke, no? Tagal na. Ay, tas eto memorable sa akin. Yan yung kauna-unahang Kalad Karen stint ko sa UP. Diyan pinanganak si Kalad Karen. 10 years ago. Nakilala. Yan yun. Di ba mas mukha akong bata ngayon? Oo. Maganda pa. At saka slim. Very slim. Ayan. Abay, magpapatalo ba tayo? Kanina pa ako hanap ng hanap. Kasi naman ang tinitinan mo yung multiply. Saka yung Friendster. Wala na. Ay, meron na. Ito, ewan ko. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon. Ayan daw, meron daw. Ayan. Wow, dalagang-dalaga Ayan, naman ayan, yung Cheryl ayan, Cosim dyan. Ito ba? Ayun. Ayun. Akala mo, ikaw lang ang may paganyan na hair, ha? Parang Pinagdaanan ko na yan. Binibining Pilipinas. Miss Bata. Universe ang dating. Kailan kaya, makakabalik pa kaya ako sa ganyan? Ito, morning show, action sa umaga. Wow! Ang hair, ha? Ang hair. Oo. Nalulugay-lugay pa ang buhok. Wala na ngayon, naubos na ang buhok. Ayan. Ako naman. Ikaw naman, Tingnan Papo. natin, ha? Ito yung mga Ikaw naman. na-research nila na photos ko. Ayan. Okay. Papo, ikaw. Ito na. Ay, traveling. Oh. Ano kaya iniisip ko dyan? No? Ayan, sa ano yan? Sa San Francisco. Yan ang pinakagusto ko dyan. No? Tumatalon. Nakakatalon pa. Pero kasi noon, Nakakapag-jump shot pa noon. Oh, medyo pero mahirap noon na ngayon. kasi wala yung fast na mapipicturean mo, di ba? Na
Maaabot mo yung Oo, kaya kailangan pag tumalon ka, magaling video. yung kuko. Video, tapos slow mo, tapos screenshot. Ewan. No? So, ibig sabihin ng 10 years ago is 10 pounds ago. Yun na yun. Yun ang ibig Parang sabihin ako nun. more. Ang bilis ng isang dekada. Bilis. Anyway, Ang post sarap lang kayo. Ang sarap nga naman balikan. Ayan tuloy, nakakatuwa. Yes. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.